Dubai ay okay sa pangalawang kong amo. Uy, nakapangalawang amo ako, guys. Hindi ako, nung una kong amo, as in, maldita. Ayan. Yun yung sinasabi ko sa inyo na mas sensitive ang mga amo dito. Ayan, maldita. Kasi kung hello guys and welcome back to my YouTube channel. So for today's video guys, isi-share ko para sa inyo kung saan nga ba ang mas maganda mag-abroad, sa Saudi ba o dito sa Dubai. So from my experience guys, so, kung ikaw ay mag-a-apply pa lang at first time mo mag-abroad, ang i-advise ko sa iyo guys ay ang Saudi. Kasi ang Saudi ay kahit na wala kang kaalam-alam ay may sila doon, may mahaba silang pasensya kung paano magturo sa mga katulong. Hindi sila masyadong sensitive. Ayan, mas nakakaunawa sila kasi nga ang taga Saudi kasi ay hindi sila masyadong professional as in. Kumbaga, dito sa Dubai ay talagang mga professional ang mga tao dito kaya mas sensitive sila. Kung payo ko sa'yo, kung ikaw ay first timer, mas advice ko sa'yo ang Saudi. Ayan, ang Saudi kasi may matyaga sila doon magturo. Kahit nung first time ako sa Saudi, as in wala akong kalam-alam. Kahit na may tista, diba? Kunti lang yung kaalaman ko. Tapos pag nandun ka na kasi sa actual, hindi mo, parang matitense ka na. Yung mga sinasabi lang ako na matitense ka. Ano ba yun? Pero matyaga sila. So, pero kailangan lang din natin maghanap ng na agency, yung talagang legit. Yung agency ko dati ay MIHA sa may nakalimutan ko yung address, sa may MIHA International, ayan, International Agency sa MIHA. So bago ako naka-flight doon ay umaabot ako ng 3 months. So, medyo matagal, no? Pag first timer kasi lahat ng mga process ay nandoon. Kailangan mo pa mag-tisda, lahat ng mga requirements sa asikasuhin mo. Tapos, pero sa akin kasi, yung mga kasama ko, mga 2 months lang. Pero sa akin kasi siguro matagal nakabayad yung amo ko, kaya umabot ako ng 3 months. Yun guys, no? Umabot ako ng 3 months. Pero okay lang. Pero nakaano ko sa Saudi, 4 years and 7 months. Nakadalawang kontrata ako. Pero umuwi muna ako, nagbakasyon. Ayan. Nagbakasyon muna ako, tapos bumalik na naman. Yun lang mga ka-real. So, sana taasan yung ating sahod pa. Kasi parang naudlot yata yung naudlot. Sabi dadagdagan ng $100. Parang nawala naman. Ang mga ibang bansa hindi pumayag sa kagustuhan ng Pilipinas. So, walang magawa. So, stay put pa rin tayo sa ating sahod, guys. So, yun lang, no? Ayan. So, ngayon, masasabi ko naman dito sa Dubai ay okay sa pangalawang kong amo. Uy, nakapangalawang amo ako, guys. Hindi ako, nung una kong amo, as in, maldita. Ayan. Yun yung sinasabi ko sa inyo na mas sensitive ang mga amo dito. Ayan, maldita. Kasi kung sila, mga professional, alam naman kahit sa atin, di ba, pag professional, lalabas talaga yung mga ugali. Mas maganda yung walang pinag-aralan, sabi kanila. Kapag mahirap ka, mas maganda yung ugali mo kaysa dun sa mayaman. So, ganun din yung mga Pero hindi naman sa lahat. Sa pangalawa kong amo, mababait. Kaya nagpapasalamat ako sa kanila. Kahit na, professional naman din yung amo ko. Pero, mabait. Kasi edad ko lang din. Yun lang mga kabayan. God bless us all.